Sa ilalim ng tulay na ito, nandito yung Ilog Pasig. Ganito nasa Vigan sa Lumang Gapan, sa Nueva Ecija. Buenos dias, amigo. Binabaybay natin to kalsada ng Maynila at itong nasa likod ko, ito yung isa sa pinakamatandang gusali. Bahagi siya ng eskolta at kaya pupunta tayo sa Europa ng Maynila. Maynila, ito ang kabisera o sentro ng Pilipinas. Maraming tao, mga sasakyan, gusali at napakaraming pamilya na napakamumura. Yan ang Maynila. At syempre, mga pasyalan na napakadami at isa sa mga yan ay yung tinatawag na Mala-Europa daw ng Pilipinas. Sa ilalim ng tulay na ito, nandito yung Ilog Pasig. Sa ilalim din yan, nandito na ipupunta natin na Mala-Europa ng Pilipinas. Ito isa sa mga kayamanan sana ng Pilipinas o ng Manila. Itong post office building nito. Actually, 100 years na to kung tutusin. Pero sa ngayon ay abandonado na siya dahil ang Central Post Office na ito sa Maynila ay isa sa napakalagang landmarks ng lungsod. Ngunit noong Mayo 2023, isang napakalaking sunog ang nagpatigil sa operasyon ng gusaling ito. Sa kasalukuyan ay sumasailalim ito sa isang general restoration upang maibalik ang sigla at ganda ng gusali. laki niya parang 8 palapag ang tansya ko So ito na tayo. Ito tayo. Here we go. Woo! So narito tayo umaga kaya alang halos tao rito. Actually ako alam mag-isa. Pero sabi ng nakausap namin dito, mga bantay dito, na talagang dinadag sa itong lugar na to pag hapon, lalo pagka sunset time. So ito, isa tayo rito nagpapasyal. Kasama itong mga... Uy! Oh! Dami mga figurine dito. Oh, no. Dito figurine, malaki. Statue. Tawag dito. Thank. So actually, we are exactly in the Pasig River. Itong ibaba na to, ito na nga yung pamosong Ilog Pasig. At itong nilalakaran nga natin ngayon, ito yung River Esplanade na basically tinayo ng mga poste para magkaroon ng kalsada rito sa gilid ng Ilog Pasig. Well, na-curious lang ako ng bahagya kaya gusto kong malaman talaga ano ba talaga itsura nito, lalong-lalo sa ilalim. So ito yung pinakailalim ng passwalk na to, itong Esplanade. Ito yung mga poste niya, laki din naman. At mapapasana all ka naman dito sa tubig ng Ilog Pasig. Naku! Diyos ko! Ilog Pasig nga! Anak ng Pasig. Ang Esplanade ay hango sa salitang Espanyol. Ito ay isang istruktura na itinatayo sa gilid ng isang ilog o dagat. Sa kasalukuyan, itong ang Pasig River Esplanade ay may habang halos 2 kilometro. Ngunit ito ay dudugtungan pa na babaybayin ang 5 lungsod kasali na ang Maynila. At kung ito man ay makumpleto na, may enjoy mo ng lakaran ang kahabaan ng Ilog Pasig na may habang 25 kilometro. Para bang naglalakad ka lang sa kalsada, ngunit kailangan mo ring tumawid sa ilalim ng tulay tulad ng isang ito, Jones Bridge. So ito yung Jones Bridge, one of the most important bridges in this city of Manila. Marahil ang ilan sa mga disenyo at mga bagay rito ay meron tinatawag na touch of European style. Kaya yung iba, pag napunta rito, feeling nga nasa Europa sila. So hindi nalalayo itong kanilang side sa Vigan. Ganito nasa Vigan sa Lumang Gapan, sa Nueva Ecija.
Oh. Tibay. Ayos to, pumatagalan. So umakyat tayo dito sa bahagi na to, sa second floor nitong lugar na to. Habang ikaw ay namamasyal o lumalakad dito, masasalubong mo ang napakarami at napakagarbong mga pailaw. At dahil ito ay napakahabang pasyalan o lakaran, syempre hindi mawala ang mga kainan. At para nga maramdaman natin na talagang nasa Europa tayo. Aba, hindi tayo magpapahuli. Kunwari nasa Paris, France tayo. Ayan, lahat tayong kasama, kaya isa lang nilagay ko. So itong skyline na nakita natin dito, ito yung bahagi ng Maynila, itong Escolta. At itong bahagi naman na to, itong may bridge na ito na yung Binondo. At isa sa pinakamagandang tulay nga rito sa Pasig River. Actually maraming tulay dito, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. So mga 5 tulay ang nakita ko rito. Kung tatanungin ko isa-isa yung mga tulay dito sa Pasig River. Itong River Pasig, ito yung nagdi-divide sa mga district na Manila. At dito sa kabila na to, nandito na yung Intramuros, ha? Ayan, ito na yung kinabibilangan ng Spanish style ng Pilipinas. Ito ang munting plaza sa gilid nga ng Pasig River na bahagi ng Intramuros, ang Plaza Mexico. Pinapaalala rito na 400 taon na ang nakalipas o 4 centuries simula nang naganap ang tinatawag na ekspedisyon ni na Miguel Lopez de Legazpi at Andres de Urdaneta na naging bahagi rin ng tinatawag na Manila-Acapulco Galleon Trade. 4th Centenario de la Expedition. Itong structure na to, parehas din yung scripture na kasulat. At ito ay meron pang isang napakalaking statue rito. Sabi dito, Ito si Adolfo Lopez Mateos, isang pangulo ng bansang Mexico na nagsilbi noong taong 1958 hanggang 1964. Sa katunayan, ang estatwang ito ay alay ng bansang Mexico para sa Pilipinas. At ito rin ay inukit ng isang kapwa Meksikano na sa katauhan ni Luis Antonio Sanguino. so wala akong maisip uncle pero meron tayong baon. Buenos dias, amigo. Muchas gracias. Yun lang alam ko yung Spanish word. Ewan kung tama. Bye, uncle. Sa paglipas ng panahon ay mayroong mga istruktura, mga gusaling itinatayo at yumayabong. Ngunit huwag nating hayaan na matakpan at matabunan ng mga ito ang mga mahalagang kasaysayan na naging bahagi na rin ng isang lugar tulad ng Ilog Pasig na ito. At dito na nagtatapos ang ating exploration dito sa Pasig River Esplanade. And don't forget to subscribe to this channel. And this is One Road, always on the road. Punta pa tayo Divisoria.